gagawin bilang ombudsman. Pabor ka ba na talaga siyang ombudsman sa kanyang pwesto ngayon? Kung ako presidente, hindi siya ang i-appoint ko na ombudsman. Papaano mo i-appoint yung isang ombudsman na ang pagkakaintindi sa batas parang ruler na kahoy na pwede mong baluktutin? Klaro, ang batas kung ano yung nasusulat, yun. No ifs, no buts. Magandang araw sa inyong lahat. Ito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news peddler sa balat ng YouTube, Boss D, at your service. Kamusta naman ang buhay-buhay mga bossing? At ganoon pa rin, tayo pa rin ay nandirito sa Cebu, kaya pasensya na kayo. Yung ating setup ay hindi ganun kapulido, pero maghahatid pa rin tayo ng mga reaksyon at mga balita patungkol sa mga yun nga, mga balitang nangyayari sa bayan natin. At ito na naman tayo, another day, another uratan session, at pasasakitin na naman natin ang mga ulo, atay, balon-balunan, puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga switik sa pamalaan, lahat ng mga buwisit, lahat ng mga salot, lahat ng mga pasaway, lahat ng mga putok sa buho, lahat ng mga hindot, kupal, lahat ng mga magnanakaw, sindikato, manguumit, lahat ng mga masasamang loob, lahat ng mga impakto, aswang, animal, lahat ng mga demonyo, Satanas, Judas, Barabas, Estas. Kamusta naman mga bossing ang inyong mga araw? Ayan, today is weekend at nako, marami pong mga namumuong mga plano ngayong weekend na ito ha. Kaya nako, maaabangan natin kung anong mga development at syempre, simulan na natin kagad yung ating bakbakan mga bossing dahil alam nyo naman na medyo matagal tayong hindi nakapag-usap tungkol sa politika at marami tayong mga hindi napag-usapan. Pero ngayon, kahit paano, mag-uusap tayo patungkol sa mga issues na nakakalap natin sa ating bayang Pilipinas. Ano? Ayan, palakpakan natin ang ating mga sarili dahil it's another weekend. Don't worry, pabalik na rin ako ng Maynila and tomorrow, nandiyan na ako sa studio, kaya makakapaghatid na tayo ng normal, usual na nakasanayan ninyong mga content at vlog. Oo, pero syempre kahit ganito yung setup natin, yung mga kababayan natin na nanonood, sana po ay mag-subscribe po kayo, mag-like po kayo at mag-share kayo ng mga videos natin. O kahit na ganito lang yung setup natin, nakakapag-usap, nakakapagpaliwanag naman tayo ng mga malulupit. Hindi ba? So, ano ba mga pag-uusapan natin? Mga issues pa rin ng bayan natin Pilipinas. Ayun nga, nako, medyo bad news. Kasi nilindol naman ngayon yung Zambales. Grabe, no? Nilindol ang Binagyo Masbate, Balikan. Nilindol ang Cebu. Nilindol ang Davao. Tapos may mga aftershock pa. Tapos nilindol din ang ang Zambales. At nilindol din ang Baguio. Tapos binagyo din ang Ilocandia. So, di talaga natin alam kung anong nangyayari sa bayan natin na Pilipinas. Kamakailan lang, nakatanggap din tayo ng masamang balita patungkol sa pagkaka-deny ng interim release ni Pangulong Duterte. Mamaya pag-uusapan natin yan. Pero siguro maganda, pumunta muna tayo rito. Dito sa isang hudas na ito na sinasamantala, mga bossing, yung pagkatalaga ni Boying Rimulya bilang ombudsman. Dahil alam naman natin na ito pong kumag na ito ay matagal na pong inuugnay si Pangulong Duterte, si Senator Bongo, doon sa mga sa mga gawa-gawang istorya niya patungkol sa corruption. Lagi nating sinasabi na pwede mong isisi sa mga Duterte partikular yung kung ano man yung gusto mong ibintang sa kanila. But never na magbibintang ka sa kanila na sila ay magnanakaw. Itong si Trillanes, iniuugnay yung mga Duterte. Ganito kasi galawan ng mga komunista Inuugnay ni Trillanes ang mga Duterte saan? Sa drug smuggling. Ang gawa-gawa nitong tukmol na ito, si Pangulong Duterte daw ay isang drug lord. At gusto daw ni Pangulong Duterte na siya lang ang drug lord sa Pilipinas. Kaya
pinahuli daw niya lahat ng may mga involvement sa droga at pinapatay pa daw niya para siya ang mamayani bilang isang drug lord. As far as I know, kapag ka drug lord ka, talagang kailangan mamuhay ka, marangya. Kailangan, kasi bakit ka pa bakit ka pa gagawa ng krimen? Tapos ang involvement ng krimen or ang involved sa krimen, pera. Ang droga, limpak-limpak na pera ang ang kinikita niyan. Yang droga, yan ang nagpopondo sa komunismo, yan ang nagpopondo sa eleksyon. Pero, tsaka kung drug lord ka, malakas ka. Kung drug lord ka, unang-una mong bibilin, pulis. Unang-una mong bibilin, mga korte. Di ba? Parang nangyayari rin ngayon, tingnan mo, na kahit na anong gawin nating exposure, pagnanakaw, sa ginagawa ng mga taga-gobyerno dahil nga sobrang dami ng ninakaw nila, bayad nila media, bayad nila ang korte, bayad nila ang mga mangilang-ngilang pulis, bayad nila ang mga mangilang-ngilang mga sundalo, bayad nila yung mga congressman, halos lahat, yung pera na ninanakaw nila sa atin, ginagamit din nila pangbayad sa mga nasa paligid nila. At lalong-lalo na yung mga pwedeng mag-persecute sa kanila. Si Pangulong Duterte, kung drug lord dyan, kita nyo naman ang pamumuhay ng matanda. Nakita nyo naman na walang impluensya yung matanda. Hindi ba kasi kung sa loob ng 6 na taon, yung na-monopolize mo yung droga sa Pilipinas, most definitely, hawak mo na sana ang buong Pilipinas, ikaw na sana, nasa bulsa mo na sana lahat ng mga senador, lahat ng mga congressman, lahat ng mga pulis, nasa bulsa mo sana. Pero nakita nyo naman, hindi ba, na walang kapower-power si Pangulong Duterte, tinanggalan pa nga ng mga security. Di ba? Tapos, lintek ang paninira ng media sa kanya. Lintek ang pagtatrabaho ng mga troll sa kanya. Kung itong mamang ito, drug lord, kahit nga isang luxury vehicle, wala yan . Sinasabi nga niya na never akong nagkaroon ng Mercedes-Benz sa buhay ko . Tingnan mo naman yung mga sasakyan ng congressman, mga naka-bulletproof. Si Pangulong Duterte, nakasakay lang daw yan ng bulletproof noong nasa Malacanang na. But yung kanyang sasakyan dyan sa Davao is just a normal pick-up. Ang kanyang bahay is just a normal house. Binibenta na nga dahil wala na nga yata silang panggastos . Tapos, napakalabo talaga na i-associate mo si Pangulong Duterte, una sa corruption, pangalawa, sa droga. Yan ang galawan kasi ng mga ng mga komunista at mga NPA . Yung kung ano yung propaganda, yung mga propaganda nila is kung ano yung advokasya mo. Makikita rin ninyo kay Pastor Apollo Kibuloy. Alam na alam, lahat ng mga senador na yan, lahat ng mga presidentiables na yan, malaki ang respeto kay Pastor. Alam na alam nila na si Pastor matinong tao. Kasi kung kung yung katulad nung sinasabi nila na siya ay gumagawa ng mali, siya ay di umano ganito, di umano ganyan, di sana hindi na lumapit yung mga politiko sa kanya, taon-taon or kada may eleksyon, senador, party list, presidente, vice president, lumalapit sa kanya para sa kanyang basbas, para makuha yung kanyang loob para i-endorso sila. So, sino ba naman ang loko-loko na magpapa-endorso sa isang kriminal? Di ba? So, katulad din ang ginagawa ng mga komunista kay Pastor Apollo Kibuloy na kung ano yung tatama sa kanya ng sobra, yun yung ibinabato sa kanya. Ano yun? Na si Pastor Apollo Kibuloy daw ay isang rapist. Na kung ikaw ay taong simbahan, yaan yung tatatak talaga sa pagkatao mo. Na kahit gaano katatag ang iyong loob, pag yan yung mga ibinintang sa'yo, kumbaga lahat ng bintang kaya mong tanggapin, pero yung bintang ng carnality, hindi mo yan matatanggap . Hanggang sa nakasanayan na nga lang, kasi nga, matindi talaga ang propaganda ng makakaliwa laban dito sa dalawang to, kay Pangulong Duterte at kay Pastor, at they will not stop at anything or they will not stop at nothing.
itong mga ito, pipilitin nilang ipasok yung kanilang propaganda. Nagsampa na to ng kaso si Trillanes sa sa korte. Pero hindi siya pinakinggan. Noong si Pulong Duterte at saka si Baste, ay hindi pala, si Pulong at saka si Senator Bongo, inano na din niya, senador pa siya noon. Nag-conduct siya ng hearing. Senador siya, meron siyang budget, kontrolado niya yung mga pwede mong isagot sa komite, hearing, pero kita mo, hindi niya napatunayan kahit isa doon sa kanyang mga aligasyon. Noong wala na siya sa posisyon, tumakbo pa siya sa korte. Hanggang ngayon, hindi pinapansin ng korte yung mga isinasampa niyang kaso. At ang dami-dami niyang ingay na ginagawa dahil lang buba na siya sa mga Duterte dahil noong niligawan niya ang mga Duterte para mag-vice president siya, tinanggihan siya at para siyang bakla na ang tawag doon, binasted ng isang callboy. Ganyan ang ginagawa ni ni Trillanes, na pati ICC ginagamit niya, pati itong bagong pumosisyon na ombudsman na si Boying Rimulya ay feeling niya kakatigan siya, kaya sinasampa niya ulit or isasampa niya ulit yung kaso na yan. Laban kay Senator Bongo, kay Pulong Duterte, kay Mans Carpio, at saka kay Pangulong Duterte. For how many years, yan na ang lumalabas sa bibig niyan, pero kita mo, may naniwala ba sa kanya? May naniniwala pa ba sa kanya? Sabi ko nga pa rin natin, idikit pa rin natin kay Pastor Apollo Kibuloy. Si Pangulong Duterte, ang Davao City, sobrang gulo niyan. Napakaraming adik, napakaraming sindikato, may mga rebelde pa, pero nilinis niya yan. Galit siya sa mga kriminal. At kung totoo yung sinasabi ninyo na si Pangulong Duterte ay pumapatay ng mga tao na gumagawa ng mali sa probinsya niya, I don't think na kukonsintihin niya si Pastor Apollo Kibuloy, considering that Pastor Apollo Kibuloy is his longest friend. Yung kanilang friendship stemmed from maliit na na simbahan pa lang Kingdom of Jesus Christ, piskal pa lang siya, magkaibigan na sila. So marami di umano namamatay na mga kriminal sa Davao, and do you think na a person like PRRD, mahal ang mga kabataan, will tolerate someone, lalo na kaibigan niya, will tolerate yung kaibigan niya na nag-aabuso ng mga miyembro niya? I don't think so. And ganun din kay Senator Bongo. Do you think na si Pangulong Duterte, which is not corrupt, papayagan niya na si Bongo mangungurap? And kung ako naman si Bongo, nakita ko yung tapang ni Pangulong Duterte, galit ni Pangulong Duterte sa mga mambubudol sa Pilipinas, maglalakas pa ba ako ng loob na mangurap? Di ba? Parang tatay niya na si Pangulong Duterte. So, si Senator Bongo, walang utang na loob. Hanggang ngayon, kitang-kita nyo, pagka naghahatid yan ng kanyang mensahe para kay Pangulong Duterte sa Senado, kapag mayroon silang mga issue na nire-raise sa plenaryo, halos maiyak-iyak yan. Si Senator Bato, ganun din. So, kanino tayo maniniwala dito sa putang ina nito na hindi binoto ng mga taga-Caloocan? Taga-ron na siya, ha? Hindi pa siya binoto. Ito ang paniniwalaan ninyo over Senator Bongo, na nakita nyo yung insertion niya nung nakaraan. Hindi nila mabatikos yung insertion ni Senator Bongo. Di ba naglabas si Taberna ng mga insertion? Kinwestiyon ba nila si Senator Bongo tungkol sa insertion niya? Hindi. Bakit? Kasi sa lahat ng mga senador na yan, si Senator Bongo, yung mahal ng taong bayan, kahit hindi mangampanya, mananalo, nag-number 1 nga sa dinayang eleksyon. Imagine, dinaya na yung eleksyon, nag-number 1 pa siya. So, ibig sabihin, alam ng taong bayan, nararamdaman ng taong bayan na si
Senator Bongo nagtatrabaho para sa mga Pilipino. Ano yung mga nakalagay sa insertions niya? Meron ba siyang flood control project sa mga insertions niya? Wala. Yung mga insertions niya, lahat patungkol sa health because siya ang chairman ng Health Committee sa Senado. So, yung advokasya niya, yung mga amendments or insertions na ipinasok niya. Sabi ko nga sa inyo, kung may corruption si Senator Bongo, hindi si Trillanes ang maglalabas niyan. Ang maglalabas niyan, mga pinklawan, mga dilawan, mga loyalistang tanga, para maidikit lang kay Pangulong Duterte. Gagawin nila yan. But the fact na even dun sa insertions niya na worth 4 billion, hindi nagsalita ang media, hindi nagsalita ang mga dilawan, hindi nagsalita ang mga loyalista. It's because alam nila, Senator Bongo worked nung siya ay senador. So, hindi siya kurakot. Hindi yan katulad. I'm not saying Risa Ontiveros is corrupt. Kaya lang, nagkaroon tayo ng question mark kay Risa Ontiveros kasi dininay niya yung insertions and amendments niya. Naglabas si Anthony Taberna ng pruweba na meron talaga sang insertion. Kita mo, hanggang ngayon, si Risa Ontiveros, tikom ang bibig. Diba? Yabang-yabang yan, pa-press-con kagad yan, pa-interview kagad yan sa media. Pero hanggang ngayon, hindi pa ulit nagbibigay ng opinion si Risa Ontiveros tungkol dyan. Sino ang nagtatanggol sa kanya? Yan si Delimang Tanga, si Chel Joke nung talunan, na kailangan mag-party list dahil kung yung pangalan niya, yung gagamitin niya sa pangangampanya, sigurado ko, mabubulok yung ipin niya, pati siya mabubulok, hindi siya mananalo. So, ganun ang sitwasyon pagdating sa issue na yan. Si Senator Bongo, may insertion, hindi nila pinaputok, kasi alam nila, kahit silipin mo, si Mr. Malasakit Center yan ang daming mga pinagawang mga mga proyektong ospital Noong kampanya nga niya, yun nga yung ipinagmamalaki niya sa tao nung nangangampanya siya bilang senador At naniwala ang tao sa kanya kasi alam ng tao na nagtrabaho talaga siya. So itong sinasabi nitong ugok na ito, itong sinasabi nitong bakla na ito, itong mahilig magkudita na supot naman, wala yan, hindi na dapat pinakikinggan yan. Hinighlight ko lang para makita natin kung sino yung ginagamit ng gobyerno ngayon para atakihin ang mga Duterte. Sino ang ginagamit? Ginagamit pa ba ang media? Sino pa ang kasapakat ng media na ginagamit nila? Yung mga recycled na issue sa dinami-dami ng ibinibintang nila kay Pangulong Duterte ni isa. Wala silang maipakitang pruweba patungkol sa mga patungkol sa mga sinasabi nilang mga issues. So, ang talunan na senador na ito na sundalong kanin na mas bakla pa sa bakla, wag nyo na masyadong pinakikinggan to. Pwede naman siya, sige, mag-file lang siya ng kaso sa ombudsman, go ahead. Kasi I think hindi naman hawak ng ombudsman ang Sandigan Bayan Ako naniniwala pa rin ako na kanila man ang Department of Justice, kanila ang Ombudsman, naniniwala ako sa Supreme Court, naniniwala ako sa Sandigan Bayan na hindi sila magpapagamit. At least may konti pa akong pag-asa na hindi sila magpapagamit at saka ilang taon na lang naman na. Alam naman natin kung ano ang pakay talaga nila, kaya nga inilagay din nila si Boyeng Rimulya dyan sa Ombudsman, pero ako naniniwala ako na pag nakita nila yung taong bayan na walang suporta sa mga ginagawa nila, sayang talaga yung mga pinagbababayad nila sa mga ganitong klaseng mapanirang puri ng mga tao. At eto pa nga, yung isang yung isang pag-uusapan natin, Diyos ko po, isa pang walang moral ascendancy. Si Trillanes, walang moral ascendancy yan. Kasi si Trillanes, sabi ni Juan Ponce Enrile, nawala yung mga isla natin na pinaglalaban natin noong nakipag-cooperate siya or nag-backdoor. Kumbaga parang naging backdoor negotiator siya ng Pilipinas with China. Kaya naubos yung mga isla na atin dahil di umano according to Enrile, siya daw ang may kasalanan.
So kung sino yung mga walang reputasyon, siguro dahil mga walang trabaho, wala mang pagkakitaan mga putang ina niyan, wala ang pagkakitaan lang niyan yung politika, manira ng mga tao sa politika, manira sa mga Duterte. Alam naman natin na napakalakas ng mga Duterte and lahat ng tulong para masira ang mga Duterte kinakailangan gamitin na ni Martin Romualdez at saka nito ni Bongbong Marcos. Kaya ayan, si Trillanes ang ginagamit nila para mag-create ulit ng ingay, ma-divert tayo from what? Yung totoong issue ng bayan. Kasi yung sinasabi nilang formally, na bubuksan daw nila ulit, magkano lang yan? Magkano halaga lang yan? Ibig sabihin, kung totoong ninakaw yan, a small amount is still bad dahil ninakaw. Pero the point here is, that's an issue before na hindi napatunayan ever. And I think, may mga kaso naman na, may mga tao naman na nakinasuhan tungkol dyan sa issue na yan. And it's been in the Senate, investigated by the Senate, kalaban ng mga Duterte yung nag-imbestiga niyan, magaling pa nga yung nag-imbestiga niyan, si Dick Gordon, pero wala siyang napatunayan. Wala siyang na-endorso na kaso ng corruption kay Pangulong Duterte. Katulad din ito ni Leila de Lima, na sobrang ingay lang. Noong panahon na siya ay Commission on Human Rights, Commissioner, hinahanapan niya na si Pangulong Duterte ng kaso patungkol sa Davao Death Squad. Natapos siya as Commission on Human Rights, napunta siya sa Department of Justice. 6 years siya sa Department of Justice under Pinoy administration. Kalaban niya na si Duterte. And until now, hindi siya man nakapagsampa kahit isang kaso. Nabisto nga siya doon sa Senate inquiry. Ang lakas-lakas ng loob niyang umupo doon para magsabi na si Duterte ganito, ganyan. Pero nung tinanong siya, de Lima, for how many years na ikaw ang CHR, ikaw ang DOJ, did you ever file a case or even a single case against Duterte? Or may nakita ka bang ebidensya diyan sa paghahanap mo, pagki-case build-up mo sa kanya? Ang sagot niya, wala. Hindi siya nakapagsampa ng kaso dahil wala siyang ebidensya. Ano bang reputasyon nito ni Leila de Lima bukod sa mahilig siya sa saging? Umamin ito na nanira siya ng pamilya. Umamin ito na kinakalantari niya yung mga driver niya. Anong klaseng yan? Anong klaseng tao yan na banal-banalan pero putang na mga manyakol naman? At di umano, itong alin na ito ay meron ding hindi maipaliwanag na daan-daang milyon din na hindi maipaliwanag na paggastos sa Department of Justice. Meron din siyang notice of disallowance pero natapos na lang siya na senador, nakulong na lang siya, hindi pa niya na ipapaliwanag kung saan napunta yung pera na yon. Tapos, ganito ang ginagawa niya kay VP Sara. Tingnan mo, ginagamit siya ng Congress ngayon because wala na from Congress ang maglalakas ng loob na sirain yung kanilang reputasyon dahil alam nila Inday Sara's presidency is inevitable. Kaya ginagamit nila itong sila Leila de Lima, yung mga makakaliwa, kasi mga jukebox yan eh. Ito ako naniniwala ako mga jukebox tong mga to. Tsaka mga Duterte haters talaga ito. So, ginagamit sila na tool para siraan itong mga Duterte. Katulad ng lagi natin sinasabi, pwede mong ituro lahat sa kanila. Matapang, pwede mo sabihin na baka abusado, pwede mong sabihin na, although yung abusado hindi nga rin fit sa mga Duterte. Wala nga tayong makita na, na problema sa mga Duterte na magfa-fly Wala talaga Hindi mo pwedeng sabihin na corrupt si Inday Sara because of the development sa Davao City. Ako masasabi ko na baka corrupt si Manix Dalipe. Bakit? Kasi sa tagal-tagal niyang hinawakan yung kanyang probinsya, hindi naman naging improve ang Zamboanga City. Si Bongbong Marcos bilang gobernador ng Ilocos, hindi rin naman umunlad, lumago ang Ilocos. So, kung pagdating sa corruption ang pag-uusapan, hindi ba mas corrupt si Bongbong Marcos dahil hanggang ngayon yung ninakaw ng kanyang mga magulang, nanay at tatay magnanakaw? May ninakaw sa bayang Pilipinas, bakit hindi yun ang targetin nyo?
Meron siyang estate tax na hindi pa binabayaran, di umano. Bakit hindi yun ang targetin nyo? Bilyon-bilyon yun. Bakit? Pinipilit nating pasagutin si Inday Sara doon sa isang bagay na confidential nga. At wala sa posisyon ang Kongreso para hingin yung mga impormasyon na yon. Lalong-lalo na kung ang impormasyon na hinihingi mag-e-expose sa mga asset ng gobyerno na nagtuturo sa mga komunista. Ang alam ko, kung hindi tiyahin, ate nito ni Leila de Lima, asawa ni Joma Sison. So, ang utak nito, kaliwa din. Kaya kung makikita mo, ang umaatake kay Inday Sara, kay Pangulong Duterte, puro kaliwa. Yan si Trillanes, kaliwa na yan. Rebelde yan eh. Hindi yan taga-gobyerno eh. Tumalikod yan sa gobyerno eh. So, kaliwa na yan. Talagang wala nang silbi ang mga tao na yan. Saan ka makakita ng DOJ secretary na maglilinis-linisan ka? Ngayon, sasabihin mo si Inday Sara, brat, ikaw tong mahilig sa burat. Ha? Ay, hindi, brat pala. O, ikaw tong parang brat. Pupunta ka sa Bilibid. Magsasayaw-sayaw ka. Kakanta-kanta ka. Magpo-pole dancing ka. Makikipagkamayan, kaibigan ka doon sa mga ulo ng sindikato sa kulungan. Si Boying Rimulya, in fairness, hindi naman natin siya nakitang ginagawa yan sa New Bilibid Prison. And ang New Bilibid Prison is dotted line lang sa Department of Justice. Dotted line lang yan. Hindi sila direktang under ng DOJ. Pero bakit siya, close na close siya, bilang DOJ Secretary, bakit close na close siya doon sa mga preso? Di umano, drug queen daw ito. So imagine, meron kang mga ganong nakadikit na putik sa pangalan mo, mga baho sa sarili mo, tapos ang lakas ng loob mo na manita kay Inday Sara, na kesyo brat, hindi kayo nire-respeto. Putang ina, miski naman ako, pupunta ako dyan sa budget hearing. Alam ko naman na hindi nga kayo nagsipagtanungan sa akin nung nandoon pa lang tayo sa sa deliberasyon eh. Tapos pagdating dyan, gusto nyo pagtulungan nyo ako? Gusto nyo a-attend ako dyan? Si Marcos ba uma-attend ng mga budget hearing? Sinabi na nga na merong interparliamentary courtesy pero pinipilit nyo pa rin siya. Ngayon, ang sinasabi nila, tatanggalin nila yung amount na ni-request para sa dagdag at ikikip lang yung budget na 700 million. So what? Hinahamon nga kayo ni Inday Sara na i-zero nyo yung budget niya eh. Do you think si Inday Sara iiyak kung hindi niya ibigay yung budget na hinihingi niya? Alam naman ng taong bayan that Inday Sara wants to work. Kaya lang pinupolitika ninyo, kaya hindi makapagtrabaho ng maayos. Now, if you're gonna limit yung kanyang budget para gipitin lang siya, para magmukhang wala siyang ginagawa, kasi kita nyo may collaboration yan, may connivance yan. Si Claire Castro, tingnan nyo kung paano siya magsalita. Sinasabi niya na si Inday Sara walang silbi. Sinasabi niya si Inday Sara walang ginagawa. So, ganun ang ginagawa ng Kongreso. Pinapatay yung opisina ni Inday Sara sa budget para hindi mag-function. Enough lang yung budget nila para sa normal na gawain nila. Magpasahod ng mga tao, yung mga programa, mababawasan. So, pag nabawasan ng programa, mababawasan ng serbisyo. So, merong connivance yan. Itong Malacanang at saka itong pinalalabas ng Kongreso na si Inday Sara ay brat. Anong brat? Hindi naman yan spoiled brat katulad ng mga anak ninyong putang ina hindi nga makapagsalita ng diretsyon Tagalog. Diba? Itong si Leila de Lima, ang kapal-kapal ng muka, ang dami-dami rin namang issue sa sarili. Si Ronnie Dayan, si Jonel, diba? Meron pa siyang di umanong yung sa droga na na-dismiss naman, but still, nakadikit sa pangalan niya yan. At ang lakas-lakas ng ebidensya noong panahon na iniimbestigahan niya, nung hindi pa nagsisibaligtaran itong mga testigo, ang lakas talaga ng ebidensya sa kanya. Kaya nga ikinulong yan ng higit 6 na taon dyan sa krami. Dahil ganon katindi yung ebidensya laban sa kanya. Nagsipagbaligtaran lang naman yung mga testigo kaya na-acquit yan But I think kung magiging patas yung hukuman,
kung hindi lang niya di umano estudyante yung nag-dismiss ng kanyang ilang mga kaso or isa sa kanyang mga kaso, sigurado ako, kalaboso to. Madumi ito. Ako naniniwala ako madumi ito. At minsan yung mga maruruming tao, sila pa yung mga magagaling bumatikos, sila pa yung mga magagaling ano tawag dito, yung manita. So, makikita ninyo that yung Congress wala nang bayag. Kaya gumagamit na sila ng mga makakaliwa na makakapalang muka. Itong mga to, sila Leila de Lima, sila Chel Joknot, yung mga dahol makabayan black, walang pakialam yan kung kung mapahiya yan. Kita nyo nga kung paano pinagpapahiya. Yan si Sendena, Percy Sendena ba yan, yung nakatabingi yung nguso. Nakita nyo kung paano ipahiya ni Pangulong Duterte yan nung nagharap sila dyan sa Kongreso. Di ba? Walang walang pakialam yung mga yan. Kahit magkamali yung mga yan, kahit magmukha silang mga mangmang dyan sa Kongreso, wala silang pake kasi ang importante sa kanila, yung propaganda na ikakalat nila. Ano pang pinopropagate nila? Na itong mga Duterte, hindi kailangan ng Pilipinas, itong Duterte ang kalaban ng Pilipinas. Si Inday Sara, brat, si Inday Sara, spoiled, si Inday Sara, hindi nagtatrabaho. Travel lang ng travel. Yun yung sinasabi na dito, na yun din ang ini-echo ni Claire Castro na si Inday Sara, magtrabaho ka naman. Ano na bang nagawa mo? Gumaganon-ganon pa siya kay Inday Sara. So ibig sabihin talaga Malacanang and Congress, mayroon niyang kunayban sa pagsira kay Pangulong Duterte. So Leila de Lima, wala kang bilang. Kung ako hinahamon ko nga kayo, i-zero niyo yung budget ni Inday. Wala siyang pake. I-zero niyo o hindi o bigay niyo, wala siyang pake. Ang importante kay Inday Sara, makapaghatid ng serbisyo sa mga Pilipino. Magpunta sa mga nasasalanta ng dilubyo at bagyo na kahit limited yung kanyang budget, namamanage pa rin niyang makapagbigay ng saya, ng ayuda, ng tulong sa mga constituents niya, which is the whole of the Philippines. Yan ang constituency ni Inday Sara. Kaya dahil dyan, pakinggan natin yung sagot ni Inday Sara patungkol sa pagpunta niya, pag-ikot-ikot niya dyan sa Mindanao or Davao specifically. Unahin na muna natin siguro yung mga biktima ng mga sakuna. Sa ngayon, maki-empatol at yes. Ma'am, kumusta yung naging pagbisita natin dito sa City of Mati, sa Davao Oriental, sa nangyaring lindol po kahapon? Oh, yes. Oh, nagbisita ka yes. Nagbisita tayo ng mga kaibigan at kakilala natin dito sa Mati City at binisita natin yung mga namatay dahil sa lindol. Yung dalawa, dinala na sa kanilang municipality. Tapos yung isa na nandito ay tiga Davao City. So tinulungan natin sila para maayos yung pagbiyahe ng kanilang mahal sa buhay. Galing dito sa Mati City, papunta ng Davao City para sa kanyang lindol. Ma'am, ano yung panawagan natin sa publiko, ma'am, na laging maging handa sa lindol at anumang sakuna? Oh yes, oo. Napakahalaga. Na-experience ko yung aftershocks doon sa Cebu, sa Bogo, sa Medellin. At na-experience ko din yung lindol kahapon sa Davao City. Napakahalaga talaga ng presence of mind na huwag kang mataranta. Mahalaga na maalala mo yung duck, cover and hold. At kung pwede nang tumayo para lumabas, kung safe na lumabas, ay lumabas kayo sa open area, open space. So mahalaga talaga yon na hindi mo makalimutan kung ano yung mga dapat mong gawin pag nandyan na yung lindol. Mahalaga din yung... Ang tanong, mas importante pa ba na harapin ni Inday Sara si De Lima kaysa rito sa kanyang mga paalala patungkol sa kahandaan natin sa pag may mga dilubyo? Natanong sa akin yan actually kanina .
yung preparedness ng gobyerno natin patungkol sa pagmamanage ng ng mga sakuna o relief operations and the likes. Wala talaga eh. So, kung ganyan ang gobyerno natin, ganyan ang approach ng gobyerno natin, ganyan sila kabagal, lumindol na sa Cebu, nasa Masbate pa lang siya, hindi niya alam na lumindol sa Cebu. Lumindol na naman sa Davao. Nakita mo si Pangulong Marcos, meron ba siyang statement? Wala rin. Yung makikita mo yung mga sekretary niya, nandiyan dyan na. Pero siya, nasan siya? Wala. Hindi niyo napapansin. Wala si Bongbong. Oo. Kasi ang alam ko, F1, F1 weekend yata ngayon kundi sa Qatar, sa Dubai. So malamang sa malaman, doon na naman yung mga nanonood na naman ng karera yung mga hudas na yan. So, feeling ko lang kasi hindi natin siya nakikita ngayon eh. So, mas importante pa ba itong si Leila de Lima kaysa dito sa mga sinasabi ni Inday at sa pag-ikot ni Inday sa mga nasalanta? Wala na nga yung presidente natin eh. Hindi na nga umiikot yung presidente natin eh. Di at least, ito na lang si Inday Sara yung gagawa noon para at least kahit paano yung mga tao maibsan naman yung kanilang lungkot. Nakikita niyo naman si Inday Sara pag dumarating siya, pansamantalang nagbabago yung mood ng mga tao. Nagiging festive, nagiging cheerful yung mga biktima pag pinupuntahan niya. Hindi ba? Alam niyo, tuloy-tuloy ang relief operations ni Inday dito sa Cebu. Kasabay ng relief operations din ng SMNI Foundation. So, ang sinasabi ko is, nakikita natin yung gobyerno na talagang bukod sa wala ng pera para panggastos dito sa mga nasasalanta dahil talagang ubos talaga ang pera natin eh. Yung 2025 budget natin, nasa bulsa talaga nilang lahat eh. Ninakaw talaga nila eh. So, walang ekstrang pera para dito sa mga relief operations eh. Nakita nyo, malamang sa malamang, namamalimos na yan sa mga iba-ibang world leaders para lang, meron silang pangdagdag because trilyon ang ninakaw nila, mga bossing. Trilyon na supposedly, kung ginamit natin yung pera na yan para sa improvement ng disaster management natin, sana hindi tayo ganito. Pero makita mo yung Pilipino, itong gobyerno natin, walang plano, ni hindi organisado pagdating sa paghahatid ng ayuda. Mga tao mismo dito sa Cebu nagrereklamo na pag nakatanggap na daw sila, nalindol sila, wala silang bahay, bibigyan sila ng relief goods. Anong nun? Hindi naman yun. I mean, yes, kailangan nila yung relief goods, kailangan din nila yung problema. Pero ang main problem, yung mga bahay nila guho eh. Yung mga bahay nila giba. Yung mga tao dito natutulog sa daan. Kasi hindi sila makapasok sa mga bahay nila, giba eh. Natutulog sa ulan. Ang gobyerno natin, alam mo ang pinrovide? DSWD, tent. Tent ang pinrovide. Tent city ang ipinrovide nila. Hanggang ngayon, binubuo pa yung tent city. Hayop na yan. So, hindi sila prepared. Dapat pagka ganyan, nasira ang bahay, ang unang-una mong gagawin, bigyan sila ng temporary shelter na livable naman. Yung may palikuran naman, yung may privacy naman sila. Okay, first 2-3 days, magsasakripisyo sila sa tent. Tsaka dapat, yung mga tent cities na yan, hindi lang basta nag-provide kayo ng tent city, binigyan nyo ng isang kahon na relief goods, bahala na sila sa buhay nila. Ganun ang nangyayari, iniiwan nilang nila dun eh. Sa Davao, hindi ganyan. Pagka may mga ganyan evacuation sites, ang ginagawa ng LGU ng Davao, pati pagkain sagot nila. Umaga, tanghali, hapunan, sagot nila. Yung relocation site, yung evacuation site, umaga, tanghali, gabi, may pagkain yung mga tao dyan. Hindi lang basta nilagay mo sila sa evacuation site, pinabayaan mo na sila doon. Hindi. Ang problema nila, bahay. So, dapat yun ang inaasikaso ng gobyerno natin. Papaano maaayos ulit yung mga bahay nitong mga nasalanta na ito. Now, kung yung mga tahanan nila, nandoon talaga sa mga delikadong lugar, ang gagawin ng gobyerno, gagawa ng mga relocation sites na doon na sila titira kasi sobrang delikado nga itong mga pinagtatayuan ng mga bahay ninyo. Kaya bibigyan ko kayo ng lupa para dito na kayo titira. At pag pinatira mo sila doon, dapat kompleto din. Dapat meron
mga trabaho na rin na ano sila doon para ma-sustain nila. Hindi bibigyan ng tent. Ay, actually, hindi pa nga tent O bibigyan yung DSWD tent. Malaki. Ilan ang pamilya kasya doon? 2 siguro. Sa isang barangay, maglalagay ng isang ganun para lang masabi na naglagay sila. Pero kung titingnan mo, kawawa yung mga tao nasa kalsada o umuulan, natutulog doon sa makeshift na tent. Dahil hindi sila makabalik sa bahay nila, sira-sira yung bahay nila. So, ang ginagawa ni Inday is, inuturuan niya yung mga tao how to respond sa mga ganitong kalamidad. Why? Because hindi talaga natin pwedeng iasa sa gobyerno yung buhay natin. Ngayon, hindi talaga pwede. Noong panahon ni Pangulong Duterte, inasa natin sa kanya yung buhay natin ng COVID. Anong nangyari? Nairaos tayo. Kung si Inday Sara ang presidente ngayon, most definitely, nairaraos niya. Nung Yolanda, kita nyo ginawa ni Pangulong Duterte, di ba? Nagpagawa si Pinoy ng pabahay na palpak. O nung ginawa ni Pangulong Duterte, nagpagawa siya ng panibagong pabahay na maayos. Pabahay na maayos. Sa lindol, ang problema ng tao, bukod sa pagkain, pabahay. Bahay. So dapat, ang ginagawa ng gobyerno ngayon, gumagawa na ng mga mass housing para sa mga nasalanta ng lindol. Kanina lang, yun dyan sa may Kalanan Wala na kaming bahay. Yung mga batang nakikita nyo nagkukwento sa akin, wala na kaming bahay. Oh, alam mo yun, parang, tapos saan kayo natutulog? Diyan lang, sa labas. So, tinanong mo yung mga magulang, ano daw po ang plano sa inyo? Na, ano po ba, bibigyan ba kayo ng pera, pampagawa ng bahay? O pinalilipat na ba kayo? Binigyan ba kayo ng temporary na lupa na kung saan pwede kayong magtayo? Hindi naman daw. As in, nag-aantay sila. Hindi daw nila alam kung hanggang kailan sila nandoon. Ang sakit ng ulo ng mga barangay chairman nila ngayon kasi hindi rin alam ng barangay chairman kung papaano tutulungan yung mga constituents niya kasi hindi rin naman ganun kalaki ang pera ng mga barangay sa probinsya. So, napaka-importante nitong ginawa ni Inday na pag-ikot, pagpapakalat nitong preparedness sa mga sakuna kaysa pagpunta dyan kay Leila de Lima, ipagtanggol yung budget na hindi rin naman ibibigay. Style nyo bulok as if naman kung masagot ni Inday Sara yung mga anong itatanong nyo, yung mga piyapiyatos na naman. Sinagot niya na nga yan na ongoing yan and that is a subject, part yan ng articles of impeachment so hindi dapat pag-uusapan. Yun pa rin naman ang itatanong nyo. Wala naman kayong bagong itatanong. Diba? So, I'd rather go here, educate people, and bigyan sila ng konting lakas ng loob, bigyan sila ng konting tulong, para at least naman may representative ang gobyerno. Kasi yung anak ng presidente nanonood ng karera sa Singapore. Tapos siguro itong tatay, ngayong linggo na to nawawala na naman. Hindi natin alam kung nasaan. Diyos mio. Go bag, na sa experience ko kahapon ay dapat merong go bag sa labas ng pinto ng bahay para pagtakbo mo, dala mo yung go bag mo. Dahil sa aking karanasan kahapon sa 2 lindol, wala talaga akong nadala. Kahit cellphone ko, hindi ko na siya nadala nung paglabas namin, takbo namin palabas ng bahay. Tapos nangailangan ako ng towel doon sa labas. Wala akong kahit anumang gamit na na magamit doon sa labas sa open space. So, napakahalaga ng go bag na yun na nakalagay doon yung mga posibleng kailangan ninyo kapag kayo ay... Baka nakokornihan kayo dito sa sinasabi ni Inday because sinasabi na yun sa eskwelahan sinasabi na yan sa mga infomercials Kailangan nating ulit-ulitin because practice makes permanent. Na kapag kayong isang bagay, inuulit-ulit mo, yung isang bagay pinapractice at inuulit-ulit mo sa isip mo, nasa sa ulo mo yan. At kapag nandiyan na, alam mo na kagad yung gagawin mo. Importante to. Baka naman sinasabi nyo na, yan lang, mga yung alam na ng tao yan. Ayun na nga, alam ng tao. Pero kaya ba nilang gawin pag nandiyan na yung sakuna? O, di ba? Lumikas dahil sa linura. Brent, go ahead po. Ano yung reaction and comment sa pag-reject ng ICC sa request na interim release kaya former President Rodrigo Duterte po? Oh yes, i-hold ko na lang muna ma'am
yung comment ko dito sa ICC case, no? Kasi kailangan natin maki-empathize and maki-empathize. Yan ang magaling na leader. Tingnan mo, ang tinatanong, politika na naman. Ang tinatanong, interim release. Nandito nga tayo para makiramay. Ito talagang mga media na to. Yan yung taga TV5 na yan. Boba yan. Walang utak yan. I mean, nandito tayo sa lindol. Bakit dapat lahat ng tinatanong muna natin patungkol dito sa lindol? Hindi naman tanga si Inday Sara na gagamitin niya yung pagdurusa ng ibang tao para sa political na agenda niya. Sasabihin nyo na politika yan, na yan sila Inday, ganito, ganyan. Wala silang paki sa politika. Nandiyan sila para maki-empathize, maki-sympathize sa mga biktima ng lindol. Tapos tatanong nyo, politika na naman. Diyos mio, kayo talagang mga media kayo. Puro kayo kabuhayan. Puro kayo mga patay gutom kayo sa kita. O mano ba naman na mag-day off naman kayo sa politika? Mag-day off kayo sa chismis para para magbigay muna tayo ng tulong. Kung wala man tayo maibigay tulong pinansyal, magbigay man lang tayo ng tulong para naman sila, yung makisimpatya naman tayo sa kanila at maging sensitive naman tayo sa nararamdaman ng tao. Ang dami ng mga biktima ng kalamidad, uunahin pa natin yung headline natin sa balita. Kayo talagang mga mainstream media kayo, mga hampas lupa, kahit pakatay gutom kayo sa scoop. Tayo sa mga nabiktima ng lindol at mag-sympathize doon sa mga namatayan. So mamaya ko na sagutin at magbigay ng komento sa ICC at sa iba pang mga issues. Reaction din po sa pagkakatalaga kay Secretary de Villa sa Ombudsman. Kasi sabi niya, Ito, sinabi na nga na wag na muna tayong politika Tangina talaga tong mga media na to. Mga patay gutom talaga Pero sige, sagutin mo na rin yan, Inday. silipin daw niya yung salin mo po. Huwag na niya silipin. Huwag na niya silipin, no? Ilagay na niya sa harap niya at pag-aralan na niya ng maayos kung ano man yung gusto niyang gawin. Ipagpasa Diyos na lang natin siya. Yan ba ang magnanakaw? Sinasabi na sisilipin yung salin niya. First order of business, sisilipin yung salin niya. Go, silipin mo. Wala naman akong tinatago. Yan yung sinasabi natin na we are confident. I am confident. Si Inday Sara is also confident na there's nothing wrong with her salin. First off, kung meron man siyang yaman, that is because she's a lawyer. Mayaman may asawa niya, also a lawyer. May utang nga sa kanila yung magiging DOJ secretary na si Luis Tre. Mag-aano nga may utang pa nga doon sa kanila ng 8 milyon Hindi ba? Dahil naging abogado sila ng mga Luis Tre doon sa kaso yata ng kanyang mister. So di pa ka nagbabayad ng utang itatalaga na bilang DOJ secretary. Kita mo ba paano nila binababoy yung gobyerno natin? Na ang ilalagay mo sa DOJ, umamin na itinago niya yung asawa niya dahil may kasong rape. Tang-ina niyan, di ba? Tapos ang inilagay mo na ombudsman, walang qualification. Ang mga kalaban niya, mga justice, pero siya, normal na abogado lang. Hindi ba natin minamalit yung mga normal na abogado, pero para ilagay ka sa ombudsman, paano ka naging crime buster? Paano? Kasi dapat corruption buster ka niyan 'Di ba kapag nasa ombudsman ka? Kasi yun ang karamihan ng mga imbestigahan mo, corruption. Anak ng tinapay Mandato at saka corruption yung imbestigahan mo. Paano mandato at corruption di umano diyan sa probinsya nila sa Cavite din yan. May mga di umanong chismis ng corruption sa mga yan. Pogo, involved yung pamilya daw nila, di umano, yun din ang sinasabi. So, may bahay dito. Yung anak nga, nung nakaraan, sinasabi niya pa, ang kapal ng mukha, ganito sila kakapal ng mukha. We raised our kids well. Pinalaki daw yung mga anak nila. Ang laki talaga nung isa niyang anak na nahuli na nagre-receive ng marijuana. Di ba?
So, paano, ano mo, grabe talaga itong mga tao na to na makapagsinungaling harap-harapan. Sobrang kakapal ng mga muka para harap-harapan tayong pagsinungalingan. Ngayon, hinahamon siya ni Inday Sara. Tingnan mo, takot ba si Inday? O, si Romualdez, subukan mong silipin yung salin niya. Tingnan ko kung sabihin niya ito na, sige, go. Si Zaldico, subukan yung silipin sa salin. Tingnan mo, nagtatago nga mga putang ina. Kaya nga nagtatago mga putang ina niya kasi mga magnanakaw yan. Si Inday Sara nagtatago. Ano sabi ni Inday? Huwag niya nang silipin. Ilagay niya na sa harap niya. Asikasuhin niya na. Tingnan niya na kung may mali ba dun sa salin ko. Kung ikaw ba magnanakaw, magsasalita ka ba ng ganyan? Kung magnanakaw ka, hindi ka na, medyo tatahimik ka na. Katulad ng ginagawa ni Risa. Hindi ko sinasabi magnanakaw siya. Pero si Risa Ontiveros, on live TV, nagsinungaling siya na wala siyang insertion ever. Naglabas si Katonying na meron, ma'am, 3.43 billion. 3.043 billion. Yung insertion mo. Ang advokasya mo, women and children. Ang advokasya mo. Commission, human rights ang advokasya mo. Tapos ang mga project mo, flood control. Saan ka makakita na si Risa Ontiveros na champion ng human rights, ang mga proyekto, insertion niya, flood control? O, nagsalita na ba si Risa? Nag-deny na ba si Risa? Dinibank na ba ni Risa with her index card yung mga sinabi ni Katonying? Di ba? Nag-chat GPT na ba siya ng isasagot kay Katonying? Hindi. Nasa Las Vegas siya ngayon. Kasama yung isang grupo doon ng mga Filipino community. Mas inuna niya pa yon kaysa sagutin yung issue sa kanya. Sino ang sumasagot ng issue? Yung mga walang delikadesa, si Leila de Lima, na sinasabi pa na kung magkakatotoo yung panalangin ni Cara David na mamatay lahat ng korap, hindi daw mamamatay si Risa. Puta, ganyan ang tingin nila kay Immaculate Insertion. Sobrang immaculate, sobrang linis. Mahihiya si Virgin Mary sa kanya sa sobrang kalinisan niya. Nag-deny na siya tungkol sa insertion na yan? Hindi pa. Inaatake si Katonying nung mga dilawan tae. Yung Pinky Amador na putang inang babae na yun, laos na, hindi pa nga sumisikat, laos na putang ina kung makapagmura sa condominium ba o sa hotel. Akala mo siya pag-aari niya yung hotel, putang inang tao na yan. Tapos binabanatan si Katonying. Mga dilawan tayo, binabanatan si Katonying. Fake news daw si Katonying. When you say fake news si Katonying, dapat may sagot na si Risa Ontiveros para masasabi na fake news si Katonying. But yung document na hawak ni Katonying galing mismo sa Senado yun. Nasa GAA yun. How can you deny it now? Si Risa magaling lang yan mag-deny ng... Deny ko hindi totoo yan. Magaling lang siya sa ganun. Pero si Risa, kung pwedeng gagawa yan siya ng ebidensya para ma-prove niya yung sarili. Kita mo kay Alias rin eh. Sumagot siya kagad. Meron siya kagad mga text messages na pinakita. O bakit ngayon? Wala siyang pinakikita sa inilabas ni Katonying. Di ba? Ibig sabihin, kayo nang bahalang tumapos. At ganyan ang walang pagnanakaw. Hamunin mo ng salin, go, salin. kanyang mga gagawin bilang ombudsman. Pabor ka ba na talaga siyang ombudsman sa kanyang pwesto ngayon? Kung ako ang presidente, hindi siya ang i-appoint ko ng ombudsman. Papaano mo i-appoint yung isang ombudsman na ang pagkakaintindi sa batas parang ruler na kahoy na pwede mong baluktutin? Klaro, ang batas kung ano yung nasusulat, yun. No ifs, no buts. Meron daw exception to the rule at every rule has an exception. Meron pa silang ganun na sinasabi. But hindi sa batas. Ang batas po, yun na yan. At face value, kung ano siya, yun na siya. You do not go around it. Yan ang problema sa mga nasa Pilipinas. May batas na hinahanapan ng butas yung batas. Klarong-klaro naman na dapat ito siya, pero iniikot-ikutan nila.
O yung PDAF, tinanggal yung PDAF, tinanggal yung pork barrel, o saan nila dinala? Inikutan nila yung batas na nagawa para sa PDAF and pork barrel. Saan nila nilagay? Ayuda. Sino nagsimula ng ayuda? Si Pangulong Duterte. Nung nakita nila na sinimulan ni Pangulong Duterte, dahil siyempre, mayroon tayong pandemic nung mga panahon na yun eh. So nung nakita nila yung opportunity ng ayuda, they grabbed it. Nagmukha siyang mas malakas pa sa PDAF. Mas malakas pa sa pork barrel. Kasi trilyon halaga ng pera ng taong bayan yung minamanipulate nila dyan. Narilib din si Colonel La Chica. Oh, yes. Oo, nagbigay na ng statement ang Office of the Vice President regarding sa relief ni Colonel Raymond Dante La Chica. May plano ngayon ng House of Representatives na ibalik doon sa 2025 budget mo na 700 million ang OVP dahil sa hindi pagdalo mo doon sa plenary po. Anong comment mo? Sige, i-postpone ko na lang muna ang comment ko sa budget. Hindi naman na mahalaga yung pera sa panahon ngayon dahil ang mas mahalaga ngayon ay yung maibsan yung lungkot, yung takot ng mga tao dahil sa mga pangyayari na lindol, pagbaha, bagyo. Hindi importante ang pera sa ngayon. Ang importante, maramdaman noong mga nasalanta na may gobyerno na nandiyan dyan para sa kanila. Yun ang importante sa ngayon. Kayo talagang mga media. Kayo kasi, puro kayo kaperahan. Sabi ko nga, si Inday Sara, i-zero mo yung budget niya, wala siyang pakialam. She will still do her job as a vice president. Wala siyang pake. Inday Sara is even challenging them to zero her budget. Hindi nga nila kayang gawin eh. So the fact na binigay nyo pa rin yung dati niyang budget, so at least, meron pa rin siyang gagastusin para sa opisina niya. So technically, hindi nyo pa rin siya napabagsak. Yung dagdag na 100 plus million or how many millions, di bahala kayo. Kung ayaw nyong kunin, bahala kayo. Pero nakita nyo naman, yung mga senador, anong sabi ng mga senador? Na yung mga insertions nila, hindi na kailangan ni Inday Sara yung tinanggal nyo na pera sa budget niya because nag-pledge yung mga senador sa kanya na yung mga amendments nila, ibibigay na lang nila kay Inday Sara sa mga proyekto ni Inday Sara. So, nanalo si Leila de Lima? Hindi. May pakialam si Inday Sara? Wala. Ang pakialam ni Inday Sara, Bayang Pilipinas, maraming nasalanta, doon tayo focus. Pilas na lang, kumusta si former President Rodrigo Duterte? Kailan kayo huling nag-usap at anong napag-usapan niyo? Sige, unahin na muna natin siguro yung mga biktima ng mga sakuna. Sa ngayon, bigay ko yung mga comments ko sa mga susunod na araw. Mensahe na lang po sa mga affected residents po ng lindol dito sa Davao Region. Yes, oo. Sa mga kababayan namin. Diba? The media is taking the opportunity to still talk about politics. And sinasabi ni Inday, no, I'm not a politician. I love my country and my country needs me. So, yung mga politics na yan, saan na yan? There's always a time for politics. Serbisyo muna tayo. Yun yung ibig sabihin ni Inday Sara doon. Apektado ng malakas na paglindol dito sa Davao Region at sa iba pang mga lugar dito sa Mindanao. Kasama na rin yung mga naapektuhan ng lindol sa Baguio at sa Cebu. Napakahalaga talaga, ulitin ko, na yung presence of mind kapag nandyan na nangyayari na yung lindol. Huwag natin kalimutan yung mga itinuro sa atin ng ating mga disaster councils at napakahalaga ng ating go bag na nandyan sa labas ng pinto or nasa labas ng bahay para paglikas natin ay mahila bira natin siya dahil madala natin. Yan. Maraming salamat, VP Sara, sa iyong pagpapaalala, rest assured, na nakaredy na ang aming mga go bag kapag may mga nangyaring dilubyo, bagyo ulit. O, di ba? Ganyan ang leader. Hindi
nagpapamanipula. Hindi yung sagot tapos sasagot ng pautal-utal. Firm. I'm here because may mga kababayan akong naapektuhan ng dilubyo. So let's stick to that. Huwag natin gamitin yung sorrow, bighati, noong mga nasalanta ng bagyo para pag-usapan yung mga personal na mga politika natin. Ano tayo? Magserbisyo naman tayo. Hindi tayo puro puro pasarap buhay. At eto, pasadahan natin yung interim release ni Pangulong Duterte. And bigyan ko kayo ng konting reaksyon tungkol dito. Ibinasura ng International Criminal Court ang hiling na pansamantalang palayain si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa pre-trial chamber ng ICC, flight risk si Duterte. Flight risk si Duterte. Hindi na nga makalakad eh. Natutumba na nga sa kanyang kwarto eh. Flight risk pa. Ano pa? Kailangan niya raw manatiling nakakulong para masigurong haharap siya sa mga pagdinig. Malawak pa rin daw ang koneksyon sa politika ng dating Pangulo tulad ni Vice President Sara Duterte na posibleng gamitin niya raw para makatakas. Bobo rin yung ICC, no? Magagamit ni Pangulo si Inday para tumakas. Putang ina niyan. Hindi nga nagamit ni Pangulo si Inday para pigilan na mapadala siya sa ICC. Yung pa kayang itakas siya, tangin ng ICC na ito, mga demonyo rin talaga eh. Di rin daw sapat ang isinumiting medical records ng kampo ni Duterte para mapatunayang kailangan niya ng interim release. Para naman sa abogado ng dating Pangulo na si Attorney Nicholas Kaufman, mali. Ayan. It's erroneous. We filed an appeal a week ago. We hope that the appeals chambers will reverse its decision. I hate to break it to you, but I'm really not hopeful. Or, hindi, mali yung hopeful. Hindi ako convinced that PRD will get out of ICC alive. Because ICC is political. Political ang ICC eh. Hindi yan titingin sa mga ebidensya. Titingin yan sa kung ano yung temperature ng politika nung kasong hinahawakan nila. Diyan sa the Netherlands, makakaliwa sila dyan. Kaya nga nandiyan dyan si Joma Sison eh. Pinrotektahan nila si Joma Sison dyan eh. Kasi nga, mas pabor talaga sila doon. And just the thought na PRRD fought and killed so many, hindi adik but so many insurgents. Napasuko niya. Sobrang daming mga rebelde at NPA. Talagang kalaban ng Europe itong si Pangulong Duterte. Sabi ko nga sa inyo, mayaman ang Europe, but nakikita ko talaga yung kanilang yung parang woke talaga yung nila yung kanilang sistema diyan eh. Mantakin mo hold upin ka. Pag sinapak mo yung humold up sa'yo, ikaw ang makukulong. Papasok sa bahay mo, hindi mo pwedeng palabasin. Lalong-lalo na kung may batang dala. So kapag nakapasok sila at tumira sila doon, you have to feed them, you have to pay for the electricity, for the utilities. Kasi nga, it's against human rights na nasa loob sila ng tahanan mo, tapos wala silang basic amenities. Pinasok yung bahay mo ng magnanakaw, napatay mo siya, kulong ka. Sobrang weird ng Europe na pilit nating ina-apply dito sa Pilipinas na hindi naman akma sa atin. So itong kay Pangulong Duterte, kahit gaano kagaling si Attorney Kaufman, they've made their decision already.
this is a done deal already. Mako-convict si Pangulong Duterte dito whether mayroon silang strong defense or wala, because ICC is highly political, is a political court. O imagine, kung merong hindi ka gusto na ginagawa ng ICC, kanino ka tatakbo? Meron pa bang korte higher than the ICC? Wala, di ba? Mag-ano ka lang, papasa ka lang ng petition mo sa United Nations. But still, they're gonna look at the politics side nitong issue. Di ba? Kasi pinamigay nga siya ng gobyerno niya eh. So, ibig sabihin, ayaw ng gobyerno niya sa kanya. O ipinapakita natin, ang argumento natin, hindi. Politika yan dito sa Pilipinas, ibinigay siya dyan, wala siyang kaso dito. Kaya nga, sabi nga tama rin naman si Panelo, na ba't pa natin kasi pinag-uusapan yung interim release? Dapat ang ina-argue na natin dito is yung jurisdiction. But, sasabihin ko naman kay Sal Panelo, kung yun ang i-argue mo, it's still gonna be like this. It's still gonna be the same. Ang lakas na nga ng laban nila Kaufman Kompleto Pasok si Pangulong Duterte sa lahat ng guidelines for interim release Bakit hindi pa rin nagkaroon ng interim release? Nagpunta lang si Trillanes dyan. Gaano karaming pera hinatid ni Trillanes dyan para i-hold pa nila si Pangulong Duterte? O tinan mo, anong sabi ni Serbong patungkol dyan? Na sinabi, alam na daw ni Pangulong Duterte yung hindi na-approve na kanyang interim release. And ang sabi daw ni Pangulong Duterte is, I'm ready. I'm ready. Kahit mamatay si Pangulong Duterte dyan, sabi ko nga yan na ang magiging downfall ng ICC. If something happens to Pangulong Duterte dyan sa ICC detention facility, hindi sila makaka-recover. Talagang, ibig sabihin, grave abuse of discretion talaga. Itong ginagawa ng ICC is a grave abuse of discretion. Pasok lahat ng qualities ni Pangulong Duterte. Mantakin mo, wala pa nga silang trial date. Wala silang trial date, tapos hinuhold nila yung tao sa kulungan. Maling-mali yun. Kung wala pang trial date, hindi pa tayo makapag-decide ng trial date, it's either payagan mong makapagpiyansa yan. Di ba? Kasi hindi pwedeng nakakulong ka na, tapos hindi pa man nasisimulan, hindi pa man nabibigyan kung kailan ang hearing mo. Technically, si Pangulong Duterte is there sa ICC detention facility and he is innocent because an accused is innocent until proven guilty. So si Pangulong Duterte is still innocent at nandiyan na siya mag-iisang taon na. So if you are so much about human rights, dapat ito yung human rights nitong tao na to na 81 years old na, walang personal care, na unable to take care of himself, nandiyan sa isang malamig na karsel, nang wala pa nga siyang confirmation of cases, na hindi pa nga siya nabibigyan ng trial date. Ang hinihiling naman is kahit dito na lang, basta lumabas lang ng facility para matutukan yung health niya. Kasi kung mamamatay yan dyan, paano pa mabibigyan ng hustisya yung mga di umanong biktima niya? So kailangan tumagal ang buhay ni Pangulong Duterte para malabanan niya yung kaso niya, tumagal ang buhay niya para ma-convict siya kung talagang may kasalanan siya at mapasaya yung mga biktima di umano. Pero the fact na ginagawa to ng ICC, alam ng ICC na mahina din yung kaso nila. At tinitimbang din ng ICC na baka dahil dito talagang isa-isa na yung mga bansa na aalis sa kanila. Kasi ang nagpa-fund lang naman sa kanila is yung mga bansa, mga countries na member state nila Sa pag nakita nila ng mga ibang bansa na, oh shit, weaponized ang ICC, na
pera-pera ang labanan sa ICC. Kita nyo, gano'ng karaming perang ninakaw sa flood control. Pera-pera talaga yan. Bakit? Naka-freeze ang assets nila, remember? Sinanction sila ni Donald Trump, ang ICC. So, walang pera yan. So, kapag ang tao walang pera, saan aasa yan? Ang tao, hindi maka-withdraw sa bangko niya, saan naasa yan? Doon sa perang ibibigay sa kanila. So, definitely, yung sinabi ni Senator Bato na part nung ninakaw nila sa flood control project, napupunta dyan sa ICC. Because we have a strong argument. Hindi natin nakuha. Anong ibig sabihin nun? Bayad na yan. Ibig sabihin nun, it's a done deal already. Same goes with Pastor Apollo Kibuloy. Walang evidence that can link Pastor Apollo Kibuloy doon sa mga sinasabi nilang ginawa niya. But where is Pastor Kibuloy now? He's still in jail. Unable to post bail. He's 75 years old. Ilang beses nang nagkakasakit ng pneumonia because he's in a regular prison. Imagine. The cases filed against him was dismissed by Davao RTC. Tapos appeal, after 4 years, inopen yung mga kaso, and then dinagdagan ng no bail. So, anong ibig sabihin yun? Gusto lang talaga nilang hawakan si Pastor Apollo Kibuloy at saka si Pangulong Duterte. Gusto nila meron silang hostage para baka sakali magbago isip ni Inday, baka sakaling mag-deal sila o palalabasin na namin tatay mo, pero hindi ka natatakbong presidente. Yun ngayon, it's Inday Sara's hand kung mangyayari yan. But again, ako, for me, ano na to? Kahit na anong appeal, kahit na anong ano na, pwede tayong magdasal na sana magbago, pero real talk lang, ako lang naman to. Parang sa nakikita ko, wala na rin kapangyarihan ng gobyerno natin na i-correct ito. Even if Bongbong Marcos tells ICC to return PRRD here in the Philippines, I don't think ICC will let him go because si Pangulong Duterte, sa sobrang dami ng pera na ginagamit nila para pabagsakin lang si Pangulong Duterte, wala na. Nabayaran na rin nila yung mga nagpe-persecute kay Pangulong Duterte at yung mga decision maker dyan. So ako para sa akin, slim to none yung chance natin dyan. Alam ko, sisiraan na naman nila si Kaufman, but I think Kaufman is doing everything para si Pangulong Duterte makalabas. And I'm thanking Kaufman for really fighting for PRD, considering na wala siya talagang personal attachment kay Pangulong Duterte kasi hindi naman siya Pilipino. So in terms of sympathy, gitna siya. He's just really doing what he can do para si Pangulo makalabas, and feeling nga niya ang lakas-lakas na ng argumento nila. Kaya lang, no matter how strong the argument is, if it's a done deal already, it's a done deal already. If bayad na silang lahat dyan, I don't think may pag-asa. I just really hope na tumagal pa ang buhay ni Pangulong Duterte. I just really hope na makuha ni Pangulong Duterte yung not guilty verdict at makauwi siya ng Pilipinas, whether naka-wheelchair siya, whether hindi na siya makatayo. Basta ang importante, makauwi siya ng Pilipinas ng buhay. Ang desisyon ng pre-trial chamber, umaasa raw silang babalik na rin ito ng appeals chamber ng ICC. Kasalukuyang nakakulong si Duterte sa dahig sa The Netherlands dahil sa kasong crimes against humanity, kaugnay ng war on drugs. Mga Diba, crime against humanity? Lagi nilang sinasabi dito, 30,000 deaths. Diyan sa ICC, 3 counts lang. Diba? Tapos, nito lang mga nakaraan, itong mainstream media naglalabas ng mga balita patungkol sa mga nako-convict ng ICC. Grabe naman yung isang na-convict. Putang ina, talagang 1,000 yung namatay. Dahil talagang ang ICCs, ginawa talaga siya para sa mga Aprikano. Kasi nga sa Africa,
medyo backwards kasi sila noon. Kaya ang ICC nandiyan dyan, sa Somalia, basta sa mga magugulong part dyan na may mga militia, nagpapatayan yung mga tao, nagpuputulan ng mga kamay, crime against humanity yun. So ginawa itong ICC para maging korte, para mapanagot yung mga warlords sa Africa. This is actually the first case nila na hinawakan na Asian. Si Vladimir Putin, I think Donald Trump is gusto rin nilang papanagutin sa mga kaso, pero wala hindi nila kayang mahuli. So yun yung isang malaking problema nila. So ayan mga bossing, sorry to burst your bubble. I'm still praying na pa sana si Pangulong Duterte, sana tumagal pa ang buhay niya at sana makalabas talaga siya. Pero sa nakikita ko talaga ngayon, mahihirapan. Ganito takbo ng sitwasyon, mahihirapan. Sana lang talaga hindi magsawa si Attorney Kaufman na ipaglaban itong kaso niya. Sana lang talaga magpatuloy pa rin tayong magdasal para malay mo may himala. Di ba? Sorry pero nadismaya din talaga ako dito, and ang lakas-lakas na ng argumento natin, sabi na nga rin ni Inday, lahat pasok si Pangulo doon sa guidelines pero kita nyo naman, di ba? Hinanapan nila ng mali. Ginamit pa nila si Inday Sara para lang meron silang justification doon sa kanilang pag-deny ng interim release. So, grave abuse of discretion, sana lang makahanap ng paraan si Attorney Kaufman para papanagutin ang mga ito. But anyways, maraming salamat mga bossing. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na vlog. Mabuhay kayo, mag-like, mag-share, mag-subscribe, at mag-hit na notification bell. Kung kayo naman po ay gustong makatulong sa mga kababayan nating mga nasalanta, balikan nyo lang po yung aking Facebook page. Puntahan nyo lang po doon yung mga GCash number ng SMNI Foundation kung saan po kayo pwedeng makapaghatid ng tulong. Maliit o malaking tulong, malayo po ang mararating niyan. Dahil sa SMNI Foundation, zero corruption. Lahat po, bawat sentimo, mapupunta po sa serbisyo. Maraming salamat mga bossing. Kita-kita tayo ulit sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan,
kita.